Magandang araw, magandang gabi, o kung anong oras ka man nakikinig ngayon. Ipikit mo muna ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, at hayaan mong akayin ka ng aking tinig patungo sa isang paglalakbay ng pag-ibig at pangako. Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Kung kasama ka na sa mga nakaraang kwento dito sa Payapa Stories, salamat sa pagtitiwala at suporta. Kung bago ka pa lang, welcome. Sana'y makasama ka namin sa mga susunod na pagninilay at kwento. Ngayon, samahan mo akong sumilip sa isang kwento ng pag-ibig. Isang pagmamahalang dinala ng tadhana, sinubok ng panahon at pinatatag ng isang pangakong hindi kayang buwagin ng distansya. Ito ang kwento sa lilim ng ating pangako. Sa isang maliit na bayan, kung saan ang araw ay laging tila mas maliwanag at ang hangin ay laging may dalang amoy ng sariwang damo. Doon nagsimula ang kwento ni Eliana at Marco. Si Eliana ay isang simpleng dalaga, mahilig magbasa ng libro at magsulat ng mga tula. Tahimik siya, pero sa kanyang mga mata ay makikita ang daang tanong na pilit niyang hinahanap ang kasagutan. Samantalang si Marco naman ay kabaligtaran. Isa siyang masayahin, palabiro, at halos lahat ng tao sa baryo ay kakilala niya. Kung si Eliana ay isang tahimik na awit, si Marco naman ay isang maingay na tugtugin ng gitara. Isang hapon, sa ilalim ng punong mangga, sa gitna ng bukid, doon sila unang nagkita. Bitbit ni Eliana ang kanyang notebook, nakaupo sa lilim, habang isinusulat ang mga salitang nais niyang gawing tula. Si Marco naman, galing sa paglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan, dumaan lang para magpahinga. "Uy, pasensya na," sabi ni Marco habang pinupunasan ng pawis. "Pwede bang dito muna ako umupo? Mainit kasi sa kalsada." Nagangat ng tingin si Eliana, medyo nagulat. Oo naman, sige." Tahimik sila sa una, tanging ingay lang ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Pero maya-maya, si Marco ang unang nagsalita. "Anong sinusulat mo?" tanong niya habang nakasilip sa notebook ni Eliana. Mabilis niyang tinakpan ang pahina. "Wala, tula lang." Ngumiti si Marco at sa ngiti niyang iyon, tila ba may kakaibang init na gumuhit sa puso ni Eliana. "Pwede ko bang marinig minsan?" Umiling siya, medyo nahihiya. Pero sa likod ng pagiling na iyon, may kakaibang kuryente siyang naramdaman. Parang may binukas ang tadhana na bagong pintuan. Mula noon, halos araw-araw na silang nagkakasalubong. Minsan sa tindahan, minsan sa bukid, at madalas sa ilalim ng punong mangga. Doon sila nagkukwentuhan, nagtatawanan, at unti-unting nakakabuo ng mundo na para lang sa kanila. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang kalangitan na puno ng bituin, mahina pero malinaw na sinabi ni Marco, "Alam mo, Eliana, parang ikaw yung bituin sa madilim kong kalangitan, kasi kapag nandito ka, parang gumagaan lahat." Hindi agad nakasagot si Eliana.
Sa halip, ngumiti lang siya at itinago ang damdamin sa kanyang tula. Pero sa gabing iyon, alam niya, nagsisimula na ang isang kwento na hinding-hindi niya malilimutan. Lumipas ang mga linggo, naging mas malapit sina Eliana at Marco. Hindi man nila tahasang binabanggit, ramdam nila pareho na may namumuong kakaiba, isang damdamin na hindi basta-basta mawawala. Sa ilalim ng punong mangga, laging may halakhakan, mga kwentuhan, at mga pangakong binubulong. Minsan, nagdadala si Marco ng prutas o simpleng merienda, tapos sabay silang kakain habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, Eliana, sabi ni Marco isang hapon, kapag kasama kita, parang wala akong problema. Gusto kong araw-araw ganito, simple lang, basta kasama ka. Namula si Eliana, hindi siya sanay sa ganong mga salita. Pero sa kanyang puso, parang unti-unting may binubuo, isang pangarap na baka pwede ngang maging totoo. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, dumating din ang mga pagsubok. May balitang kumalat sa baryo. Kailangan daw umalis si Marco papunta ng syudad. May alok kasi sa kanya ng trabaho, isang oportunidad na hindi niya pwedeng tanggihan. Isang gabi, nagkita silang muli sa paborito nilang lugar. Tahimik silang nakatingala sa mga bituin. Si Marco ang unang nagsalita. Eliana, ayokong iwan ka, pero kailangan kong gawin to para sa pamilya ko. Sana maintindihan mo. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Eliana ang kirot. Parang lahat ng pinangarap niyang kasama si Marco ay biglang mabubura. Pero pinilit niyang ngumiti. Marco, naiintindihan ko. Kung para ito sa ikabubuti mo, susuportahan kita. Ang mahalaga, hindi mawawala ang pangako natin. Napatingin si Marco, medyo mangiyak-ngiyak. Hinawakan niya ang kamay ni Eliana at mahina niyang bumulong. Pangako, babalikan kita. Hindi mawawala ang pagmamahal ko. At sa lilim ng punong mangga, doon nila tinatakan ang kanilang pangako, isang halik na puno ng pag-asa at pangungulila. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng pag-alis ni Marco. Bit-bit ang kanyang maliit na bag. Tumungo siya sa syudad na may baong pangarap para sa pamilya at para sa kinabukasan nila ni Eliana. Para kay Eliana, mabigat ang bawat umagang wala si Marco. Ang mga daan sa baryo na dati nilang nilalakaran, tila ba nanahimik. Ang punong mangga na dating puno ng tawanan, ngayoy saksi sa kanyang pananabik. Ngunit sa bawat liham na dumarating, muling bumabalik ang kanyang ngiti. Isinusulat ni Marco ang lahat, ang hirap ng trabaho, ang mga gabing napapagod siya, at higit sa lahat, ang pag-ibig na hindi nagbabago. Para sa iyo lahat ng ito, Eliana, sulat ni Marco. Sa bawat pawis at pagod, iniisip ko ang araw na muli tayong magtatagpo. Pangako, babalikan kita. Habang binabasa ang mga salita, napapapikit si Eliana. Ramdam niya ang lungkot, pero mas nangingibabaw ang pag-asa.
Alam niyang darating ang panahon na ang pangakong iyon ay magiging totoo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong hindi dumarating ang liham at napapaisip si Eliana kung nakalimutan na ba siya ni Marco. May mga tao sa baryo na nagtatanong, babalik pa kaya yon? Sigurado ka bang hindi kanya kinalimutan? Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang maniwala. Pinili niyang kumapit sa pangakong iniwan sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, tumingin siya sa mga bituin at nagbulong. Marco, saan ka man naroon, sana ramdam mo na hindi ako sumusuko. Hinihintay pa rin kita. At sa katahimikan ng gabi, tila ba ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag na para bang nagpapaalala. Sa lilim ng ating pangako, walang distansya ang makakasira. Lumipas ang halos 2 taon mula nang umalis si Marco. Sa bawat araw, mas lalong pinatibay ni Eliana ang kanyang puso. Natuto siyang tumayo sa sarili, natuto siyang maghintay ng may pag-asa. Hanggang isang araw, may balitang kumalat sa baryo. Babalik na raw si Marco. Hindi agad naniwala si Eliana. Ayaw niyang umasa ng sobra dahil ilang ulit na rin siyang nabigo sa pangakong darating ang liham, pero wala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may tinig na nagsasabing, totoo na ito, uuwi na siya. At dumating ang araw ng pista sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon sa plaza, may tugtugan, may palaro, at may mga kandilang nakasindi sa bawat kanto. Nandoon si Eliana, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, ang kanilang tagpuan noon. Tahimik siyang nagdarasal. Diyos ko, kung tadhana nga ito, sana makita ko siya ngayong gabi. At doon, sa gitna ng ingay at kasayahan, may isang pamilyar na tinig na tumawag, Eliana. Napatigil siya, mabilis ang tibok ng puso. Paglingon niya, nandoon si Marco, payat, medyo maitim ang balat mula sa araw, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Tumulo ang luha ni Eliana at tumakbo siya papalapit. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Eliana, bulong ni Marco, nandito na ako, natupad ang pangako ko. Hindi ako lumayo para iwan ka, kundi para bumuo ng kinabukasan para sa atin. Hindi na nakasagot si Eliana. Ang lahat ng hinanakit, lungkot at pangungulila ay napalitan ng sobrang saya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng pista, muling nabuo ang kanilang pangako. At sa huni ng musika sa baryo, maririnig ang mahihinang salita ni Marco, hindi na kita iiwan muli hanggang sa huli, sa lilim ng ating pangako, tayo pa rin. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ang paglalakbay ni Marco at Eliana ay nagpapaalala sa atin ng isang katotohanan na sa kabila ng distansya ng mga taon ng paghihintay at ng mga pagsubok na dumadaan, nananatiling matatag ang pag-ibig na totoo.
Minsan kailangan ng sakripisyo, minsan kailangan mong maghintay kahit mahirap at masakit. Pero sa dulo ng lahat, kapag ang puso'y tapat, lagi itong nagtatagpo sa tamang panahon. Huminga ka ng dahan-dahan, isa pa at isa pa. Dalhin mo sa iyong puso ang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat ng distansya o oras. Ito'y sinusukat sa tiwala, sa paniniwala at sa pangakong kahit gaano katagal, babalik at babalik pa rin kayo sa isa't isa. Kung ikaw man ngayon ay naghihintay na parang si Eliana o lumalaban para sa pangarap na parang si Marco, ipagpatuloy mo lang dahil darating din ang tamang oras para sa inyong kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari mong i-like at i-follow ang Payapa Stories para sa iba pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, manatili kang payapa.